pinag-aaralan at tinatalakay ang Heidelberg Catechism, na kung saan nasulat noong 1563 sa napaka-batang iglesia ng Reformasyon, at ating napag-aralan na sa mga nakaraang discipleship training class natin na ang tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan ng tao ay walang iba kundi si Kristo. Ang buong buhay natin dapat ay nasa Kanya. Ating natalakay na ilang bagay ba ang dapat nating malaman upang maranasan natin na sa mabuhay at mamatay tayo ay na kay Kristo ang ating kasiyahan at kaligayahan. Tatlong bagay po. Una, nakita natin na kung gaano kalaki ang kapighatian o pagiging makasalanan ng tao. Pangalawa, kung paano tayo maliligtas. At yun yung tinatalakay natin ngayon. At ikatlo, kung paano tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. And we are thankful sa ating Panginoong Diyos sapagkat now, we are in the Lord's Day 6. Sa Lord's Day 6, tinatalakay natin ang kaligtasan ng tao. Dahil nakita natin sa unang bahagi na ang tao ay punong-puno ng kapighatian, the misery of man. Meaning, ang tao ay makasalanan. Kung hindi siya masisave, kung hindi siya magkakaroon ng regalo ng banal na espiritu ng pananampalataya kay Kristo, anytime na mamatay ang tao na walang relationship sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, magsasuffer siya yung kanyang kaluluwa pagkamatay niya sa hell o sa apoy. And then, sa second coming ng ating Panginoong Diyos, pagsasama yung kanyang kaluluwa at saka yung katawan niya, magsasuffer siya sa lawang apoy na asupre na kanyang ikalawang kamatayan. That's why, napakahalaga na maintindihan natin na sino ba yung Diyos na dapat na kinikilala at sinasampalatayanan ng tao. Ito ay walang iba kundi ang Diyos na itinuro, ipinahayag o ipinakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang scripture, sa pamamagitan ng Biblia. Well, nakita natin sa Lord's Day 5, nakita natin the righteous judgment of God. Pinakita ron yung ang matuwid na paghatol ng Diyos. Mga kapatid, hindi po hayaan ng Diyos na hindi niya mabigyan ng katarungan ang kanyang pagiging matuwid na Diyos sa hiwalay na tao sa Kanya. Meaning, yung taong makasalanan. Ngayon, ang maganda rito, mga kapatid, hindi natin mabibigyan ng buong kaganapan ang katarungan ng Diyos. Pero meron po na isang pangalan na ibinigay at itinuro ang Biblia na siyang magbibigay ng katwiran ng isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos Ama. At yan ay wala pong iba kundi ang ating Jesucristo o si Jesus Christ. That's why, in this morning, magpapatuloy tayo sa Lord's Day 6. At naniniwala ako na lahat kayo ay may mga handout na hawak na ipinrefer ko po upang tayo ay mas maging madali ang ating pag-aaral, upang meron tayong pagbabasihan at susundan at patuloy na ma-review o patuloy na maaaral pag-alis natin dito sa ating church, sa ating pag-aaral ngayon. Doon sa Lord's Day 6, nais ko muna po na ipaunawa sa inyo na mayroon pong 4 na katanungan at sagot.
there are 4 question and answers. Doon sa Lord's Day 6, sa question 16, eto tanong, bakit kinakailangan siya'y tunay na tao at matuwid na matuwid? Andiyan yung sagot sa question 17, bakit kinakailangan dapat siya o si Jesucristo rin ay tunay na Diyos? Sa question 18, sa makatwid, sino ang tagapamagitan na yan sa isang persona ay tunay na Diyos at tunay na matuwid na tao? Yan ang ating pag-aaralan po sa umagang ito. And dito po sa pagsisimula natin ng Lord's Day 6, kung mapapansin nyo ho, meron po kayong title na nakalagay dyan, The Savior is God and Sinless Man. Ulitin ko, The Savior is God and Sinless Man. Pero ang ating tema dito sa Lord's Day 6, Jesus, the God, true and righteous man. Now, I want to highlight the word God, true, and the righteous man. And He is the second person of the triune God, ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin, ano? Yung question 16, sabi po rito, bakit kinakailangang siya'y tunay na tao at matuwid na matuwid? Pinapakita rito, man needed Redeemer. Yan po ang gusto ipakita ng question and answer 16. Ang tao ay nangangailangan ng tagapagtubos. The man needed Redeemer. Now, the answer is, sapagkat hinihingi ng katarungan ng Diyos na katulad ng kalikasan ng taong makasalanan ang dapat magbigay ng kaganapan sa kasalanan. Kaya gusto ko nating balikan muna yung question 16. Bakit kinakailangang siya'y, si Jesus Christ, ay tunay na tao at matuwid na matuwid? Kapag binasa po natin, mga kapatid, yung footnote number 1 sa Romans 5:12 and 15. Please open your Bible in Romans 5:12 and 15. Kung mapapansin nyo ha, meron po tayong mga footnotes na nakalagay, yung number 1. So Romans chapter 5, verse 12, ganito po ang sabi ng Word of God. Ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Unawain po natin ito. Mahalaga po ito kasi una dapat nating maintindihan, wala pong pwedeng maging tagapagligtas na tao lamang na galing kay Adam. Wala po. Bakit po? Kasi yung lahat ng nanggaling kay Adam ay napasahan o nasalinan. Sa English po ay impute o imputed. Ng ano? Nasalinan o napasahan ng kasalanan. Sa English po ay imputed sin. Kaya kung papansinin nyo, yung Romans 5:12, ano sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala, ibig sabihin, wala pong magiging qualified in the natural ways na galing kay Adam na magiging tagapagligtas because all humanity, lahat ng tao ay makasalanan. Ngayon, tignan niyo yung verse 15. Ano sabi ng verse 15? Ang sabi po ay ganito, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na tihamak kaysa sa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan.
Ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang taong si Heso Kristo. So kung mapapansin natin, yung Panginoong Heso Kristo, He is the only Redeemer. He is qualified because in His nature, hindi ho siya basta nanggaling lamang kay Adam. Jesus Christ is the incarnated God upang wala siyang naman ng kasalanan kay Adam. In other words, si Jesus, nung nagkatawan tao siya, wala siyang naman ng kasalanan. Na-explain ko na po yan in the book of Matthew chapter 1. Naaral na natin doon na He is Jesus. The name Jesus means Savior. And He is Emmanuel in 1:21 and 1:22. God is with us. So ngayon, yun yung sagot sa question 16. Bakit kinakailangan siya tunay na tao at matwid na matwid? Sapagkat hinihingi ng katarungan ng Diyos na katulad ng kalikasan ng taong nagkasala ang dapat magbigay ng kaganapan sa kasalanan. Sunod po natin yung karugtong. At ang isang makasalanan ay hindi maaaring makapagbayad ng kasalanan ng iba. Kaya nga ho, mapapansin natin doon sa footnote number 2 sa Isaiah 53:11. Now, this is coming from the Old Testament, Isaiah chapter 53, verse 11, na ganito po ang sabi ng salita ng Diyos through prophet Isaiah. Isaiah chapter 53, verse 11. Now listen, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis, ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. Pwede po bang tingnan natin yung take note, yung ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan. Kung mapapansin nyo po, itong words na ito, yung mga phrases na ito, this is coming from what the word of the Father nung binaptize po si Jesus Christ. Nung binaptize si Jesus Christ in the book of Matthew, di ba sabi niya, ito ang anak kong kinalulugdan. Please open your Bible in the book of Matthew para makita lang natin yung word na binanggit doon sa Matthew nung binaptize si Jesus Christ. Dito po sa chapter 3, ang sabi po rito sa verse 12 ay ito. Matthew chapter 3, verse 17, at ang sabi, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. If you notice, in the baptism of Jesus Christ, sinabi ng Father na wala siyang ibang kalulugdan kundi yung kanyang anak, si Jesus Christ. Wala po. Ang sinabi po dito na sinabi niya kinalulugdan, magiging matwid lang ang isang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ na kanyang kinalulugdan. Kaya pagdating ng Isaiah chapter 53, kung mapapansin nyo po, in verse 11, ang sabi ron, ang aking tapat na lingkod na lubos kong kinalulugdan. And then, what follow dito sa phrases na ito? Ang sabi ron, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanila ay sila'y aking patatawarin. Ibig sabihin po, malinaw na si Jesus Christ lamang ang magiging basis ng God the Father kung bakit niya tayo titingnan ngayon na matwid, kung bakit niya titingnan tayo ngayon na saved, because of the Son. Dahil po sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Kaya ang sabi dyan sa question 16, at ang isang makasalanan ay hindi maaaring makapagbayad ng kasalanan ng iba. Kaya nga ho, kung titingnan natin, wala ho talagang qualified na magiging Savior galing po kay Adam sa natural humanity. Ngayon, pagdating po ng question 17, pakisundan niyo po ako sa question 17. Ano sabi dyan? Bakit kinakailangang dapat siya rin
ay tunay na Diyos. Ayan na. So pinapakita rito, dahil nga po walang manggagaling na Savior at qualified na Savior, galing po sa natural na pagkatao ng angkan ni Adam, kailangan po yung magsasave po sa atin ay walang kasalanan. At kung walang kasalanan, di sana at malinaw po dapat Diyos ang magliligtas sa atin. So ngayon, ang sabi dyan sa question 17, bakit kinakailangan dapat siya rin ay tunay na Diyos? Yung word na siya po dyan, si Kristo po yan, si Jesus Christ. Ang sagot, upang sa gayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos, ay makakayanan ng kanyang pagkatao ang bigat ng puot ng Diyos. Nakita niyo po yan? Wala pong pwede na magdala ng kasalanan natin at hindi niya kakayanin kasi tingnan niyo po, halimbawa, dyan sa footnote number 3, sa 1 Peter 3:18. Please open your Bible in 1 Peter 3:18. Malinaw po ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Now listen, in verse 18, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Now tingnan nyo, si Kristo ay walang kasalanan. Nakita nyo? He is a sinless Si Jesus, walang kasalanan. So namatay siya perfectly sinless because He is God. Pero dapat yung God, kailangan niyang magkatawan tao dahil wala pong Diyos na pwedeng mamatay. That's why, may hints na tayo rito, yung nature ni Jesus Christ, sa kanyang person, may dalawa siyang katangian. He is God and He is man. Yan, Diyos po siya at tao siya. Kaya ang sabi dyan, sa verse 18, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. So, sinless si Jesus Christ. Pero dahil po sa kasalanan natin, ginawa siyang makasalanan. Bakit po? Kasi i-offer niya ang kanyang sarili sa cross. Ibig sabihin po nun, si Jesus walang sin, pero bakit namatay siya sa cross? Yun po kasi inako po niya ang kasalanan ng lahat ng hinirang ng Ama na binigay sa Kanya. Parang ganito, kunwari, ako tatay ako, wala akong kasalanan. Yung anak ko, may kasalanan siya. So siya'y paparusahan. Pero sasabihin ko, sa magpaparusa sa kanya, pwede ba? Huwag yung parusahan ng anak ko, yung parusa na sa anak ko, sa akin yun na lang ibigay. Ganun ang nangyari kay Jesus Christ. Walang kasalanan, pero naging makasalanan siya. Bakit naging makasalanan? Kasi nga, inako niya yung kasalanan natin. Ngayon, ang tanong natin, gaano karami ang inako ni Jesus Christ? Well, malinaw po na multitude of God's elect o mga pinili ng Ama. Kaya ngayon ang sabi ron, pagpatuloy natin yung verse 18, ang sabi, upang iharap kayo sa Diyos. So paano ito? So ngayon, kung bakit tayo ngayon matwid sa harapan ng Diyos, dahil nga po kay Kristo. Kung bakit tayo napatawad sa kasalanan natin? Dahil kay Kristo. Kaya kapag titingnan tayo ng Diyos o ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa atin na mga naligtas na, hindi na ho yung kasalanan natin. Hindi na ho yung pagiging miserableng makasalanan natin. Ang titingnan na po ng Diyos sa atin ngayon, yung katwiran ni Kristo na inilagay sa atin. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Na sumampalataya ang mga hinirang dahil pinagkalooban ng pananampalataya ng Banal na Espiritu kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross. In-impute sa atin yon, isinalin yon. Kung paano si Kristo ay nabuhay
inimpute sa atin yon. Kaya pag tinitingnan, yung salitang impute o imputed is sinalin. Kaya pag tinitingnan tayo ngayon ng Diyos Ama, pag tinitingnan tayo ng Diyos ngayon, matuwid po tayo sa kanyang harapan. Kaya sabi ng verse 18, malinaw, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Malinaw na ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus Christ ang siyang nagbigay sa atin ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Nakita niyo yung sagot sa question 17? Kaya ang ibig sabihin, Jesus Christ is the God-man. Kaya mali po yung sasabihin ng tao na may pinanood ko ako kahapon sa Facebook, sa YouTube, yung isang relihiyon, pinagdidiinan niya. Si Jesucristo ay tao lamang. Tao lamang. May binanggit siya sa 1 Timothy. Pero sumagot yung isa, ang sabi, si Jesucristo ay Diyos. Kasi may binasa siya sa Titus chapter 2 na tagapagligtas na si Jesucristo na Diyos. Well, that is wrong doctrine na sasabihin natin na si Jesus ay tao lamang. We are not against the teaching that Jesus is man. Amen? Si Jesus Christ, man. Pero hindi lang only man o man alone. Si Jesus Christ ay God. God and became man. That's why, in question 17, yung tanong bakit kinakailangan dapat siya rin ay tunay na Diyos, pinapakita rito, God became man. And why He became man 2,000 years ago? Pwede bang mamatay ang Diyos? Hindi ho. Kaya ba ng Diyos na magkatawang tao? Malinaw ang Biblia, kayang magkatawang tao in His incarnation through Jesus Christ, the second person of the triune God. Kaya ang sabi, at upang makamit, doon pa rin po tayo sa question 17 and answer 17. At upang makamit at mapanumbalik para sa atin ang katwiran at ang buhay. Sa 1 John 1:2, malinaw po yan na pinapakita. So nakita na natin, sa question 16, sinner need the Redeemer. Ang makasalanan ay nangangailangan ng tagatubos o tagapagligtas. Sa question 17, sino siya? The God and man. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So dapat malinaw sa atin, ang totoong tagapagligtas ay Diyos, tao, tao, Diyos. Amen po ba? Kapag sinabi natin si Jesus Christ hindi siya Diyos, wala pong kaligtasan sa paniniwalang ganon. Bakit? Malinaw na po na kung si Jesucristo ay tao lamang, ibig sabihin, He is not qualified to be Savior and Redeemer. Hindi po siya pwedeng maging tagapagligtas ng tao o manunubos ng tao. Kasi kung tao lamang siya, hindi siya qualified kasi wala pong pwedeng manggaling sa natural na pagkatao ni Adan na manggagaling sa kanya. Kaya nga kung titingnan natin, dito pa lang sa nagsasabi na si Jesus Christ ay tao lang, ay magkakamali na po, hindi na kayang ipaglaban ito. Because in Matthew 1:21, nakita na natin yung virgin birth ni Jesus Christ. Tama po ba? Sige, para maklarify natin to, meron pa naman tayong oras. Sa Matthew chapter 1, para makita natin. Sa Matthew chapter 1, verse 18, this is the virgin birth of Jesus Christ. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Ibig sabihin, talagang pinanganak si Jesus Christ. Naging tao siya. Pero ano karugtong? Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, ang pinagbubuntis ni Maria
ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpatuloy natin ang salita ng Diyos. Sa verse 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanya magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Verse 20, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi ho ginagalaw ni Joseph si Mary. Alam naman natin sa medisina at sa science, bago ho mabuntis ang isang babae, kailangan magsama muna ang parehas nilang binhi. At pag nagsama yon, sabi ng zygote o nagiging isa itong fetus hanggang sa magkaroon siya lumaki siya ng 9 months. Wala hong nangyaring ganon kay Jesus Christ. Kumbaga sa yung bahay bata ni Mary, ginawang parang test tube baby, nilagay doon. Nakuha niyo punto? Sa puntong ito, wala pong kasalanan na na-impute kay Jesus Christ. Bakit po? Kasi hindi naman po nanggaling yung binhi niya at saka yung binhi doon sa babae at lalaki. So malinaw, ito yung virgin birth. Kaya sabi ng verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Yung salitang Jesus, this is the name of Jesus Christ as a man. Sa pagiging tao niya. Bakit po siya pinangalanan ng Jesus galing kay Angel Gabriel? Sabi, papangalanan mo siyang Jesus. Ano yung purpose? Ano yung kahulugan ng Jesus? Savior, tagapagligtas. Paano siya magiging Savior? In His nature, na pagiging man niya. Para mamatay siya sa cross. Pero hindi doon nagtapos Ang sabi ng verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nitong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin, ang Diyos. Sino si Jesus Christ? Noong nagkatawang tao siya, ang sabi, Emmanuel. The word Emmanuel, meron siyang 2 words. Yung Iman, ang ibig sabihin with us, ay yung L-E-L, God. Kaya, mapapansin niyo yung pangalan ng Diyos, El Shaddai, Elohim, El Elyon. Napansin niyo, puro L, because the Hebrew word E-N-L or L, meaning God. Kaya, ang sabi ng Anghel Gabriel, tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Now, in the virgin birth of Jesus Christ, pinapakita na ng Anghel Gabriel na sinugo ng Diyos na si Jesus Christ may dalawa siyang nature. In His person, He is God and He is man. Kaya dapat malinaw sa atin na ang tunay na kaligtasan ay na kay Kristo, pero sa kanyang pagiging one person, sa kanyang person, sa kanyang pagiging persona, mayroon siyang dalawang nature. Ang dalawang nature niya, He is God and He is man. Pag hindi po ganon, wala pong kaligtasan sa paniniwala ng sino man, sa pagpapaniwala na si Jesus ay tao lamang. No, He is God and He is man. Question 18. Sa makatwid, sino ang tagapamagitan na yan na sa isang persona ay tunay na Diyos at tunay na matwid na tao? Well, pinapakita ngayon dito sa question 18, the Lord Jesus, Christ's righteousness imputed to elect. Ito yung maganda He is our mediator. Kaya kapag sinabi nating mediator, tagapamagitan, hindi po si Mary ang tagapamagitan, hindi po yung saints na binenerate ng Roman Catholic, no. The only mediator between man and God is no other than Jesus Christ. That's why in John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me.
Napakaklaro nun, ang Tagalog nun. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now listen carefully. Our mediator is no other than Jesus Christ. But we need to believe and confess that Jesus Christ is God, man. Amen po ba? That's why the answer is, dito sa question 18, siya ay ang ating Panginoong Jesucristo na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. He is our righteousness in the sight of God. He is our holiness. Siya ang naging kabanalan natin. And He is our Redeemer sa buhay po natin. Pero kailangan nating maintindihan muli ang tagapagligtas natin, ang katwiran natin sa harapan ng Diyos, ang kabanalan natin sa harapan ng Diyos, ay hindi po basta tao lamang, kundi Diyos po siya at tao. Amen po ba? He is God and He is man. Question 19. Saan mo malalaman ang katotohanan ito? Now, the answer is, nakita niyo po, question 19? Mula sa banal na ebanghelyo na unang ipinahayag ng Diyos mismo sa paraiso. Tingin ko pa yung mga nandiyan pong mga footnotes na naka-indicate po yung mga passages. Maaari nyo pong i-review yan sa inyong tahanan. Ulitin ko, saan mo malalaman ang katotohanan ito sa question 19? Ang sagot, mula sa banal na ebanghelyo na unang ipinahayag ng Diyos mismo sa paraiso. Genesis 3:15. Ano sabi doon? Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. It is referring to Satan and Jesus Christ. Ang sabi ron, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Siya ang dudurog ng ulo mong iyan. Sino ang dudurog ng ulo ng ahas na tumutukoy kay Satanas o sa Diablo? Ang dudurog ng ulo ay walang iba kundi yung binhi ng babae. At yon ay walang iba kundi si Kristo. And that is clear in the book of Colossians, na dinurog ni Jesus Christ ang ulo ni Satanas when Jesus died at the cross of Calvary 2,000 years ago. Yung maliwanag po yan. At pagkatapos ay ipinangaral ng mga patriarka at mga propeta. Pag sinabing patriarka, sila po yung mga fathers of faith from Old Testament. Halimbawa, si Noah, si Adam, si Noah, si Abraham, si Jacob, si David, sila Moises, lahat po sila pinangaral. At sino yung mga propeta? Well, the prophet is minor prophet and major prophet. Sabihin natin, sila Isaiah, sila Jeremiah, sila Malakay, sila Jonas, lahat ng propeta, sabi ron. At inilarawan ng mga sakripisyong handog at mga seremonyas ng kautusan. Now, yung ginagawa sa lumang tipan, bakit sila naghahandog ng mga perfect animals? Wari, nagkasala po si Peter. Meron pong yung katapat na kasalanan. Kuwari, mabigat yung kasalanan niya, maghahandog po siya ng ganitong hayop. At ang ginagawa ho doon, pinapatay, at kinukuha yung dugo, winiwilig ho sa templo, tapos yung pinakamainam na bahagi, sinusunog po nila para masamyo ng Panginoong Diyos. Yan yung practice sa lumang tipan. Yung mga animals, perfect animals offering. Bakit po ginagawa yon? That is the typology na wala pong pwedeng maligtas nang hindi po sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagbubuhos o paghahandog ng dugo. Kaya yung lahat na nakikita natin sa Old Testament, this is the typology of Jesus Christ na kailangan niyang ihandog ang kanyang sarili. Kaya ang nakalagay dyan at ng mga seremonyas ng kautusan at sa takdang panahon ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos.
si Jesus Christ na namatay sa cross para kumpletong akuin ang ating kasalanan at nabuhay siya para sa ating kaligtasan. That's why, in the New Testament, after the death of Jesus Christ, dinimolish na po ang pag-o-offer ng mga hayop para mapatawad sa kasalanan. Why? Dahil tinapos na ho ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang kawakasan ng mga seremonya sa lumang tipan nang namatay si Jesus sa cross. Kung maalala nyo, alas 3, nabiyak po ang pinakamakapal na na kurtina ng templo na sinasabi doon, wala nang pagitan, lahat ng tao ay malaya nang makakapasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yun po yun. Kaya, pinapakita po sa atin ngayon dito, the Savior is God and sinless man. And who is? Jesus Christ, na tagapagligtas ng bawat isa sa atin, na sa kanyang isang persona, sa kanyang person, meron siyang dalawang katangian, God, man, man, and God. Amen? So, mga kapatid, yan po ang ating pag-aaral dito sa Lord's Day 6. We have 5 minutes or 10 minutes. Any question regarding po dito sa ating pinag-aralan na ang ating tagapagligtas ay Diyos at walang salang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Any question?